Isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na San Juanico Bridge, ipinagbabawal ng daanan ng malalaking sasakyan. Ikanto sa San Juanico, nagalaw. Paano na ang mga tiga-probinsya ng Samar at Leyte? Business sectors already had computed their daily losses, 500 million pesos a month. Mahigit 5 dekada na mula nung itinayo ang San Juanico Bridge na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Pero ngayon, nanganganib na raw itong masira. Sa loob ng mahigit kalahating siglo, ito ang itinuturing na isa sa mga pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. May habang 2.16 kilometers at nagdurugtong sa mga isla at mga probinsya ng Samar at Leyte. Naging tulay din ito sa unti-unting pag-usbong ng ekonomiya ng Eastern Visayas. Ito ang iconic at makasaysayang San Juanico Bridge. Kinalawang at rumupok na ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge kaya kinakailangang kumpunihin. Pero kamakailan lang ang sikat na tulay naging laman ng balita. Nung naantala ang operasyon nito, kahit napakahaba at maluwag ang tulay, nag-traffic sa magkabilang dulo nito. Ikanto sa San Juanico, nagalaw. Living Tacloban. Ang mga sasakyan nasa mahigit 3 metric tons ang bigat katulad ng bus at truck. Pinagbawalan munang tumawid dahil sa ipinapatupad na weight limit. Kaya ang ibang mga sakay naglakad. Ang San Juanico Bridge kasi, delikado na kung madaanan ng mabibigat na sasakyan ang mga hindi makadaan na bus at truck sa Santa Rita, Samar na stranded. Wala pa talagang functional port na magdadala ng mga trucks natin, mga cargoes from Samar to Leyte. Nagkalat din ang mga na-stranded sa kabilang dulo ng tulay sa Barangay Cabalawan sa Tacloban City sa Leyte. Hasol maguol pagburbiyahe nga diha Tacloban kay kating trip. Nakakaiha nganhin nagagastuhan kita. Ang mga local government unit sa mga apektadong lugar nag-alok ng libreng sakay sa mga naabalang pasahero. May 2 buses kami from our municipality, naka-station dito sa Barangay Dampigan. And then may 2 light vehicles din kami na tatawid sa San Juanico Bridge. Pero dahil mahaba ang pila, ang ilang pasahero nag-alay lakad na. Gaya ng mag-inang ito na pauwi na sana noon ng Samar nung harangin ang sinakyan nilang minibus. Nung nasa Tacloban po kami, bumili po kami ng gamit sa bahay. Pauwi na po kami, sumakay po kami ng minibus, hanggang checkpoint lang po kami, pinababa po kami. Siguro mga sobrang 1 oras po kasi po pahinto-hinto kami kasi nga mabigat yung anak ko. Ang asawa ko din may dala-dala niya yung mga pinamili namin. Ang delivery truck naman nalula ng tone-toneladang koprang ito na dala ng grupo ni Ray na antala matapos silang pagbawalang tumawid. Mahirap talaga kasi gawa ng yung iba, hindi muna nagbibinta, gawa ng mahirap yung transportation. Para matuloy ang delivery, kinailangan pa nilang ikarga ang mga kopra sa 2 magkahiwalay na mas maliliit na sasakyan. Kaya ang dati 1 tawiran lang ng sasakyan na uwi sa siyam-siyam. Ngayon, ilang beses nyo na kailangan magpabalik-balik? 10. Samantala kung direkta sila dito sa sa casa, alas 8, alas 9, tapos na yung trabaho namin. Mahina na nga yung kupra, nandiyan pa yung transportation, sira-sira pa. Ang ilang na-stranded na pasahero sa Samar, sa port na ito sa Barangay San Antonio, sa bayan ng Basay, nagtungo sa pag-asang matawid ang 2 isla sa pamamagitan ng bangka. Araw-araw, tinatayang nasa 3,600 na mga pasahero ang tumatawid dito. Kabilang na ang 61 anyos na si Lynn na hindi alintana ang dagsa ng tao sa port, makatawid lang pa Leyte. Kailangan kasi niyang maipa-check up ang kanyang inang si Tomasa na inaatake ng hika. Kundo na kami sa San Juanico. Wala kami sasakyan, isa pa malayo, matraffic. Tatagalan kasi yung nanay ko. Hindi na kaya niya magbiyahin malayo. Kaya doon na lang kami sa bangka sasakay.
Bagamat maraming naantala sa sitwasyon ng tulay, biglang extra kita naman ang ilang operators ng bangka. Kada 15 minutos man ang biyahe. Ang pasahero nagdamo. Kada pasahero, 50 pesos ang bayad. Matapos ang 20 minuto, nakatawid na ang mag-inang Lynn at tumasa patungo ng ospital. Gagamitin mo anay ito, ha? Sabi daw ng doktor nga mga 3 buwan before mag-follow up check-up. For those walk-in patients na hindi talaga sila makatawid, I suggest na dun na muna sa pinakamalapit na hospital. And these hospitals will communicate with us if needed talaga ng help from our end. Samantala, ang mga sasakyan namang may mabigat na karga, pwedeng makatawid sa dagat sakay ng RoRo o roll-on, roll-off vessels. Nag-expect po tayo na mag-open ng iba pang ports para makater sila ng mga LCT vessels natin. Ang San Juanico Bridge, sinimulang itayo taong 1969 sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Taong 1973 nung buksan ito sa publiko. Sabay sa birthday ng dating unang ginang, Imelda Marcos, na tiga Leyte. It's aesthetically beautiful. It forms the letter L sa side ng Leyte and it curves into S sa side ng Samar. It's not just a bridge, it's the symbol of Eastern Visayas. It symbolizes the unity between two islands separated by a body of water. Malaking part yung San Juanico Bridge sa pag-transport ng mga goods and commodities natin. From Luzon to Mindanao and Mindanao to hanggang Luzon. Tacloban is the hub of Region 8. Yung pumupunta ng Tacloban, yung nagmomoling, pumupunta sa mga bangko, hospital, coming from Samar. Hindi rin malilimutan na minsan nagsagawa ng kanyang stunt para sa isang pelikula ang action star noon na si Dante Varona. It really called the attention to our place. Sa paglipas ng mga dekada, nanatili naman daw na matibay ang San Juanico Bridge. Pero kamakailan lang, dahil na rin sa paglipas ng panahon, nagsimula itong rumupok. Nagkaroon kasi siya ng retrofitting year 2022. In-extend natin yung foundation. Yung slab natin sa whole stretch ng bridge, nilagyan siya ng carbon fiber para ang strength ng slab madagdagan. Tapos mayroon silang strainer sa ilalim. Gayunman, kinakalawang na kasi ang mga bakal at humihina na rin daw ang pundasyon. Kaya delikado kung madadaanan ng malalaking sasakyan. Ito naman sa taas, pag nakita na yung ilalim ng slab, ito yung tawag natin na carbon fiber. Yung ibang areas, lalo na doon sa summer side, marami na doon na nag-crack, deteriorated na yung slab natin, nabubutas na, kaya nasira pa rin ang atong carbon fiber. Ang project na to aesthetic, so hindi siya structural. The budget used to light up the San Juanico Bridge is separate from the Department of Public Works and Highways. This was a project of the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, which is an attached agency of the Department of Tourism. Sa pagdaan ng mga araw, mas ramdam na raw ng mga residente ang epekto ng paglimita sa operasyon ng tulay. So, nahirapan kasi natukod kami dito ng bali 8 araw na. Kasi una-una, pangkain, budget, gano'n. Prices of essential goods, pagkain, fuel products din. Ang Samar kasi, dependent din sila sa Leyte depot no, ng gasolina. So habang hindi sila nasusuplayan, ma-imagine mo na lang kung anong magiging epekto doon kung wala kang gasolina. Paano mag-ooperate ang mga businesses mo na gumagamit ng mga makina. Nitong Martes, isinailalim na ng provincial government ng Samar sa state of emergency ang probinsya. We have the permission from the government para na gamitin natin yung sinasabi nating 30% from our quick response fund. Pwede natin gamitin yan sa kahit anong paraan na makakatulong sa mga commuters, business sector, kung sinong mas nangangailangan talaga para mapagaan yung crisis na to. Ang problema, maaari pa raw tumagal. Ang pagkumpuni kasi sa San Juanico Bridge, maaari raw abutin ng 2 taon. Free ride, hindi yan tatagal. Kasi yung mga tao, maghahanap yan ng convenience. Business sectors already had computed their daily losses. They are even counting around 500 million pesos a month. Mag-total close tayo, wala nang makadaan. Mag-repair kami sa San Juanico, continue lang yung repair sa ilalim, pero hindi naka-close yung
tulay. Wala pa kasi tayong nare-release na pondo para sa repair. Kahit siya mapupunduhan siya immediately, hindi pa rin siya agad-agad matatapos. Our department asking for the apology sa lahat na napikta ining programa namin. Wala talaga tayong magawa ngayon kasi nandoon na tayo na kailangan natin protektahan na yung tulay. San Juanico Bridge, hindi lang tulay ng bakal, kundi tulay ng buhay. Pag huminto o naantala ang operasyon nito, parang pinutol na rin ang daloy ng kabuhayan sa dalawang mga isla ng Samar at Leyte. Sa bawat araw na hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon nito, sana mas humaba pa ang pasensya ng mga kababayan natin dito. Kaya sana sa lalong madaling panahon, maibalik ang ayos ng tulay para tuloy-tuloy na uli ang takbo ng pag-asa, ng kabuhayan at ng buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.